Ang manugang ay nagtago sa ilalim ng sofa, narinig ang plano ng pamilya ng asawa na patayin siya para makuha ang ari-arian. Sa halip na matakot, lihim siyang naghanda ng sariling kontraplanong makapagsumbong. Magagawa kaya niyang baligtarin ang sitwasyon at maghiganti ng matagumpay? O mauuwi ba ito sa trahedya? Ang halimuyak ng nilaga na paborito ni Marco ay tila isang mainit na yakap sa buong dining hall ng mansyon ng mga Valderrama. Mula sa kanyang kinauupuan, pinagmasdan ni Amelia ang kanyang asawa, ang lalaking nagbigay kulay sa kanyang simpleng mundo. Ang bawat kurba ng ngiti nito, ang bawat kislap sa mga mata nito kapag siya'y tinitingnan ay isang pangako ng habambuhay na kaligayahan. Masarap ba, mahal? Tanong ni Amelia. Ang kanyang boses ay malambing na tila musika. Itinigil ni Marco ang pagkain at hinawakan ang kamay niya sa ibabaw ng lamesa. Ang init ng palad nito ay pamilyar. Isang kanlungan. Sobra, sagot ni Marco. Pinisil ang kanyang kamay. Wala nang masasarap pa sa luto mo. You are the perfect wife, Amelia. Isang munting kilig ang gumapang sa puso ni Amelia. Sa loob ng 3 taon, ang mga salitang yon ay hindi nagsawang magbigay sa kanya ng kapanatagan. Ngunit mula sa kabisera ng lamesa, isang malamig na boses ang pumutol sa kanilang matamis na sandali. Kumain na kayo at huwag puro lambingan, wika ni Doña Esmeralda Valderrama, ang kanyang biyenan. Hindi ito nakatingin sa kanila, abala sa paghiwa ng karne sa kanyang plato, ngunit ang diin sa bawat salita ay kasing talim ng hawak nitong kutsilyo. A marriage is built on more than just sweet nothings, Amelia. It is built on loyalty, on legacy. Agad na binitawan ni Marco ang kamay niya, tila isang batang napagalitan. Ngumiti lang si Amelia ng pilit. Sanay na siya sa pakikitungo ng kanyang biyenan. Para kay Doña Esmeralda, siya ay isang tagalabas, isang simpleng babae na masuwerteng na pangasawa ng kanyang nag-iisang tagapagmana. Hindi mahalaga na si Amelia mismo ay nagmula sa isang marangyang pamilya. Ang yaman niya ay wala pa sa kalingkingan ng imperyo ng mga Valderrama. Nang matapos ang hapunan, tahimik silang umakyat patungo sa kanilang silid. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng kanilang kwarto, muling bumalik ang Marco na kanyang minamahal. Niyakap siya nito mula sa likuran habang nagsusuklay siya sa harap ng salamin. Huwag mo nang pansinin si Mama, okay? Bulong nito. Ang hininga ay mabango sa kanyang buhok. Alam mo namang ikaw lang ang mahalaga sa akin. Ikaw lang ang reyna ng buhay ko. Humarap si Amelia at sinalubong ang mga labi ng asawa. Isang halik na puno ng pagmamahal at pangako. Mahal na mahal kita, Marco. Mas mahal kita, sagot nito. Ito ang huling halik, ang huling yakap, ang huling sandali ng paraisong kanyang kinabibilangan. Hindi niya alam na ilang minuto mula ngayon, ang paraisong yon ay magiging isang naglalagablab na impyerno. Humiga na sila. Habang pinagmamasdan niya ang mahimbing na pagtulog ni Marco, isang matinding sakit ng ulo ang biglang umatake kay Amelia. Dahan-dahan siyang bumangon upang hindi ito magising at lumabas ng silid para kumuha ng gamot sa banyo sa pasilyo. Nang pabalik na siya, natigilan siya. Bahagyang nakaawang ang pinto ng library ni Doña Esmeralda at mula sa loob, narinig niya ang boses ng kanyang biyenan, malamig at walang emosyon. Nakahanda na ba ang lahat para bukas? Sumunod ang boses na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Boses ni Marco. Opo, Ma. Nakausap ko na ang mga tao. Isang malinis na aksidente sa kotse. Walang sino mang maghihinala. Napasandal si Amelia sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanlambot. Hindi maari. Baka nananaginip lang siya. Siguraduhin mong walang palya, Marco, mariing sabi ni Doña Esmeralda. Kapag nawala na si Amelia, ang lahat ng mana niya ay mapupunta sa'yo bilang asawa niya. At sa wakas, maisasalba na natin ang kumpanya ng hindi nalalaman ng mga Elizalde.
Para ito sa pamilya. Para ito sa apelyido natin. Isang sandali ng katahimikan. Nagdasal si Amelia na sana ay tumutol si Marco. Sana ay ipagtanggol siya nito. Ngunit ang sumunod na sinabi nito ang tuluyang dumurog sa kanyang mundo. Naiintindihan ko po, Mama. Gagawin ko ang lahat. Para sa pamilya. Hindi na makahinga si Amelia. Ang hangin sa kanyang paligid ay biglang naging lason. Ang bawat salita ay isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang likod. Ang lalaking kanyang pinakasalan, ang lalaking kayakap niya kanina lang, ang lalaking nagsabing siya ang reyna nito, ay nagbabalak na patayin siya. Nanginginig ang buong katawan, pinilit niyang humakbang pabalik sa kanilang silid. Ang bawat hakbang ay tila milya ang layo. Ang sahig na kanyang tinatapakan ay tila gumuguho. Pumasok siya sa kwarto at maingat na humiga sa kama. Nakatalikod siya kay Marco, ngunit ramdam na ramdam niya ang presensya nito. Ang init ng katawan nito na dati kanlungan ay ngayoy apoy na sumusunog sa kanya. Ang ritmo ng paghinga nito, na dati oyay sa kanyang pagtulog, ay ngayoy tunog ng isang halimaw. Nagkunwari siyang tulog, ngunit sa likod ng kanyang mga nakapikit na mata, ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Takot, poot, pighati. Ang lahat ng emosyon ay sabay-sabay na sumasabog sa loob niya. Sa dilim, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone sa ilalim ng unan. Nanginginig ang mga daliri. Hinanap niya ang isang pangalan sa kanyang mga contact. Isang pangalan mula sa nakaraan. Isang kaibigang matagal na niyang hindi nakikita. Attorney David Santos, si Dave. Ang matalik niyang kaibigan noong kolehiyo. Ang taong laging nariyan para sa kanya bago pa man dumating si Marco sa buhay niya. Kung mayroon mang isang tao sa mundo na mapagkakatiwalaan niya ngayon, alam niyang si Dave iyon. Nanginginig niyang pinindot ang pangalan nito at nagsimulang mag-type. Ang liwanag mula sa screen ng telepono ay tila isang munting sulo sa napakalawak na kadiliman ng kanyang silid at ng kanyang buhay. Bawat letra ay tila isang sigaw ng tulong na hindi niya kayang isatinig. DAVE. Kasabay ng pag-type niya, narinig niyang gumalaw si Marco sa kanyang tabi. Isang ungol mula sa mahimbing na pagkakatulog. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Amelia. Agad niyang itinago ang cellphone sa ilalim ng kumot. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Napakalakas, na halos sigurado siyang maririnig ito ni Marco. Ngunit hindi ito nagising. Huminga lang ito ng malalim at muling naging payapa. Ang pagtulog. Ang payapa ng isang berdugong naghihintay na isagawa ang hatol sa kanyang biktima. Muli niyang inilabas ang telepono. Tinapos niya ang mensahe, ang mga daliri ay nanginginig pa rin sa takot at pagmamadali. Dave, tulungan mo ako. Papatayin nila ako. Tinitigan niya ang mga salita. Isang desperadong panawagan sa gitna ng gabi. Walang paliwanag, walang detalye. Tanging purong takot. Sa isang iglap ng matinding pangangailangan, pinindot niya ang send. Napadala, ngunit kasabay ng pagkawala ng mensahe sa kanyang screen ay ang pagdagsa ng mas matinding kaba. Paano kung tumawag pabalik si Dave? Paano kung mag-ring ang telepono niya at magising si Marco? Ang isang tunog lang ay maaaring maging katapusan niya. Isang malamig na pawis ang tumagaktak sa kanyang noo. Mabilis, kailangan niyang burahin ito. Agad niyang pinindot ng matagal ang ipinadalang mensahe, pinili ang opsyong delete for everyone. Pindot. Bura. Nawala ang mensahe ngunit ang takot ay naiwang nakatatak sa kanyang kaluluwa. Napadala kaya? Nabasa kaya niya bago nabura? Hindi alam ni Amelia. Ang tanging alam niya, mag-isa siyang nakahiga sa tabi ng kanyang sariling kamatayan. At ang umaga ay paparating na. Walang tulog. Paano siya makakatulog kung ang bawat paghinga ng lalaking katabi niya ay isang paalala ng planong pagpaslang sa kanya?
Ang buong magdamag ay ginugol ni Amelia sa pakikinig, sa paghihintay, sa pagdarasal na sana'y hindi dumating ang umaga. Ngunit dumating ito, gaya ng dati. Ang mga unang sinag ng araw na tumagos sa bintana ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi isang babala. Ito na ang araw. Ang araw na itinakda nilang maging katapusan niya. Pinilit niyang bumangon, ang kanyang mga galaw ay mabagal at maingat. Naghanda siya ng almusal, gaya ng lagi niyang ginagawa. Ang bawat paghalo ng kape, ang bawat paglagay ng plato sa lamesa ay isang pag-arte, isang pagtatanghal para sa kanyang mga manonood na walang kamalay-malay na alam na niya ang huling akto ng kanilang dula. "Good morning, mahal!" Bati ni Marco. Hinalikan siya sa pisngi. Ang labi nito ay malamig sa kanyang balat. Isang halik ng ahas. Ngumiti si Amelia. Isang ninangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Good morning. Kumain ka na." Naupo sila sa lamesa, kasama si Doña Esmeralda na tila reyna sa kanyang trono. Ang matang lawin nito ay nakamasid sa bawat kilos ni Amelia. Naghahanap ba ito ng bahid ng takot? Ng pagdududa? "May pupuntahan kang mahalaga ngayon, Amelia?" Tanong ng matanda. Ang boses ay kaswal, ngunit ang tanong ay puno ng patibong. Kinailangan ni Amelia ng lahat ng lakas ng kanyang loob para hindi mabulunan. "Oo, wala naman po, Mama. Siguro ay magpapahinga lang ako sa bahay buong araw." Kailangan niyang magmukhang walang balak, walang planong umalis. Iyon ang tanging paraan para bigyan siya ng puwang na tumakas. Tila nasiyahan si Doña Esmeralda sa kanyang sagot. "Mabuti. Mamayang hapon, samahan mo akong mag-shopping. I need a new dress for the charity ball." Iyon na. Ang sentensya. Hindi siya aabot ng hapon. Ang pagkain ay lasang abo sa kanyang bibig, ngunit pinilit niyang ubusin ito. Nang tumayo na si Marco para magpaalam, niyakap siya nito ng mahigpit. "Mag-iingat ka, mahal!" Bulong nito. Ang pagkasinungaling sa boses nito ay nakakasuklam. "Ikaw din," sagot niya. Halos masuka. Nang makaalis si Marco para sa trabaho at si Doña Esmeralda ay umalis patungo sa isang meeting ng kanyang foundation, nagsimula ng dumagundong ang puso ni Amelia. Ito na ang kanyang pagkakataon. Isang maliit na siwang sa rehas na bakal. Mabilis siyang umakyat sa kwarto. Hindi isang maleta. Iyon ay kahina-hinala. Isang malaking handbag lang. Inilagay niya ang kanyang pasaporte, ilang alahas na madaling maibenta, at lahat ng cash na naitago niya. Walang litrato, walang alaala. Ang nakaraan ay lason na kailangan niyang iwan. Pagbaba niya ng hagdan, bawat hakbang ay may kasamang panganib. Nakasalubong niya ang isa sa mga katulong. "Ma'am Amelia, may kailangan po kayo?" Ngumiti si Amelia. Isang huwad ng ngiting pinraktis niya nang paulit-ulit sa kanyang isip. "Ah, oo. May nakalimutan lang akong bilhin para sa dinner mamaya. Saglit lang ako sa grocery." Tumango ang katulong, walang pagdududa. Isang maliit na tagumpay. Pagdating sa malaking gate ng mansyon, hinarang siya ng security guard. "Saan po ang punta ninyo, ma'am?" "Diyan lang sa labas, Mang Tonyo. May ipapadala lang ako." Pagsisinungaling niya, ang boses ay pinipilit niyang maging kalmado. Binuksan ng gwardiya ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Sa paghakbang ni Amelia palabas, pakiramdam niya ay nakalaya siya mula sa bibig ng isang buwaya. Naglakad siya ng mabilis, hindi lumingon, at sa unang kanto ay pumara siya ng taxi. "Saan po tayo, ma'am?" tanong ng driver. "Sa Makati po, sa may Ayala Avenue." Sagot niya. Ang hininga ay habol-habol. Nang nasa loob na siya ng sasakyan at nagsimula na itong umandar, doon pa lang niya naramdaman ang panginginig ng kanyang buong katawan. Tumingin siya sa bintana sa likuran, ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Bawat itim na sasakyan, bawat motorsiklong dumadaan, ay tila isang anino ng kamatayan na humahabol sa kanya. Ang biyahe patungong Makati
ay ang pinakamahabang biyahe ng kanyang buhay. Ang bawat paghinto sa traffic ay isang anyaya sa takot na baka may kumatok sa bintana, na baka natuntun na siya. Nang sa wakas ay huminto ang taxi sa harap ng isang mataas na gusali. Halos hindi niya mabuksan ang pinto. Nanginginig ang kamay na iniabot niya ang bayad. Sa lobby ng gusali, nakita niya ang pangalan sa direktoryo. Santos and Associates Law Firm. Isang maliit na ilaw ng pag-asa. Sumakay siya ng elevator. Pagbukas ng pinto sa tamang palapag, isang mundo ng kahoy, salamin, at abalang mga tao ang sumalubong sa kanya. Lumapit siya sa babae sa front desk. "I'm here to see Attorney Santos," sabi niya. Ang kanyang boses ay garalgal. "Do you have an appointment, ma'am?" Tanong ng sekretarya. Hindi man lang nag-angat ng tingin. "Wala. Pero, pakisabi, si Amelia Reyes ito. Importante." Tumingin ang sekretarya sa kanya. Marahil ay napansin ang gulo sa kanyang itsura. Tinaasan siya nito ng kilay bago pinindot ang intercom. "Sir, may naghahanap po sa inyo. Amelia Reyes daw po." Ilang sandali nang nakakabinging katahimikan. Pagkatapos ay bumukas ang pinto ng isang opisina sa dulo ng hall. Lumabas mula roon ang isang lalaking matangkad, nakasalamin, at bihis na bihis sa isang mamahaling suit. Nagtama ang kanilang mga mata. "Amelia?" Gulat na tanong ni David Santos. Ang kanyang professional na anyo ay biglang nabaklas. "Anong nangyari sa'yo?" Iyon lang. Iyon lang ang kailangan ni Amelia. Ang makita ang pamilyar na mukha, ang marinig ang boses na puno ng pag-aalala. Ang lahat ng harang na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng halos 12 oras ay biglang gumuho. Tumakbo siya palapit dito at sa gitna ng abalang opisina ng batas, humagulol siya na parang isang batang nawawala. Niyakap siya ni David, ginagabayan siya papasok sa kanyang opisina. Palayo sa mga matang mapanuri. Sa loob ng 4 na sulok ng pribadong silid, ibinuhos niya ang lahat. Ang usapan, ang plano, ang takot, ang pagtataksil ni Marco, ang kasamaan ni Doña Esmeralda. Ang bawat salita ay lumabas kasabay ng walang tigil na pag-agos ng kanyang mga luha. Si David ay nakinig nang walang katinag-tinag. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng pagkagulat, ay dahan-dahang naging isang maskara ng matinding seryosohan. Nang matapos si Amelia, huminga ito ng malalim. Tinitigan siya nito, hindi bilang isang kaibigan, kundi bilang isang abogado na tinitimbang ang isang kasong buhay at kamatayan. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang hikbi na lamang ni Amelia ang maririnig. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, nagsalita si David. Ang kanyang boses ay kalmado, kontrolado, at puno ng isang nakakakilabot na bigat. "Kung gusto mong manalo laban sa kanila, Amelia," sabi niya, nakatingin diretso sa kanyang mga mata, "kailangan mong mamatay." Ang mga salitang lumabas sa bibig ni David ay bumaon sa katahimikan ng kanyang opisina na parang isang malamig na patalim. Kailangan mong mamatay. Mula sa kanyang kinauupuan, pinagmasdan niya ang reaksyon ni Amelia. Ang pag-iyak nito ay biglang natigil, napalitan ng isang blangkong pagkalito, na agad sinundan ng matinding pagkabigla. Nakita niya kung paano nanlaki ang mga mata nito, kung paano ito umiling na tila hindi makapaniwala sa narinig. Anong ibig mong sabihin?" Basag ang boses na tanong ni Amelia. Huminga ng malalim si David, inayos ang kanyang salamin. Ito na ang bahaging mahirap, ang paglatag ng isang estratehiyang malupit, ngunit kailangan. "Amelia, makinig ka. Ang mga Valderrama, hindi sila ordinaryong tao. Ang kapangyarihan nila ay parang galamay ng pugita, abot kahit saan. Kung tatakbo ka lang, hahanapin ka nila. Kung magsusumbong ka sa pulis, babayaran nila ang lahat para manahimik. Walang maniniwala sa'yo laban sa kanila.
Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad. Ang kanyang isip ay tumatakbo na, nagkakalkula ng mga panganib at oportunidad. Kailangan natin ng oras, pagpapatuloy niya. Oras para mag-imbestiga, oras para mangalap ng ebidensya na hindi nila kayang itanggi. At ang tanging paraan para bigyan kanila ng kapayapaan ay kung aakalain nilang wala ka na, kung aakalain nilang nagtagumpay na sila. Ang plano ay nabubuo na sa kanyang isip, isang mapanganib na laro ng chess. Kailangan nating pekein ang pagkamatay mo. Napatayo si Amelia, nanginginig. Baliw ka na ba, Dave? Paano? Imposible yan. Hindi imposible kung may tamang koneksyon, sagot niya. Ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero mula sa isang lumang contact list, isang numerong para lamang sa mga desperadong sitwasyon. Hello? Oo, ako ito, sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Ang kanyang tono ay purong negosyo. Kailangan ko ng pabor. May balita ka ba sa kahit anong vehicular accident ngayong gabi? Oo, isang babae. Mas maganda kung hindi makikilala ang itsura. Oo, ganun nga. Isang Jane Doe. I-text mo sa akin ang detalye kapag meron na. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Ibinaba niya ang tawag at hinarap si Amelia, na nakatingin sa kanya na may halong takot at pagkamangha. May mga aksidenteng nangyayari araw-araw, Amelia, paliwanag niya. Ang kailangan lang natin ay isang biktima na walang pagkakakilanlan, na halos kasinlaki mo. Itatanim natin ang ebidensya, papalabasin nating ikaw ang nasa kotse. Kinagabihan, dinala ni David si Amelia sa isang maliit at malinis na condominium unit sa isang lugar na malayo sa Makati. Ito ang kanyang safe house. Walang sino mang nakakaalam nito. Dito ka muna, sabi niya. Huwag kang lalabas. Huwag kang tatawag kahit kanino. Pagkatapos ng ilang oras, tumunog ang kanyang telepono. Isang text message, isang lokasyon. Isang banggaan ng kotse at truck sa may South Luzon Expressway. Ang driver ng kotse, isang babae dead on arrival. Hindi makilala. Ito na yon. Bumaling siya kay Amelia. Sa mga mata nito, nakita niya ang matinding pagdadalamhati. Amelia, kailangan kong gawin ito ngayon. Walang salitang namutawi kay Amelia. Tumangulang ito at sa pagtangong iyon, tila isinuko na nito ang kanyang dating buhay. Kumuha ito ng isang gunting mula sa kitchen drawer. Nanginginig ang kamay. Sinimulan niyang gupitin ang kanyang mahaba at alon-along buhok. Ang buhok na laging hinahaplos ni Marco. Bawat lagas ng buhok sa sahig ay tila pagputol sa isang alaala, isang masakit na paglaya. Pinanood lang siya ni David, batid ang bigat ng simbolismo sa ginagawa nito. Nang matapos, kinuha ni David ang ilang hibla ng buhok at ang wedding ring ni Amelia na hinubad nito kanina pa. Babalik ako, sabi niya bago umalis. Ang lugar ng aksidente ay isang eksena mula sa isang bangungot. Mga ilaw ng ambulansya at pulis na kumikislap sa dilim. Amoy ng nasunog na goma at gasolina. Maingat siyang lumapit. Ginamit ang kanyang ID bilang abogado para makalusot sa police line. Sa tamang sandali, nang walang sino mang nakatingin, maingat niyang inilagay ang singsing malapit sa kamay ng biktima sa loob ng body bag na nakahanda ng isakay. Ang ilang hibla ng buhok ay isinaboy niya sa loob ng wasak na sasakyan. Tapos na. Ang unang hakbang sa isang napakalaking kasinungalingan ay naisagawa na. Sa sumunod na araw, ang balita ay kumalat na parang apoy. Amelia Reyes Valderrama, asawa ng business tycoon na si Marco Valderrama, nasawi sa isang malagim na aksidente. Sa safe house, ipinakita ni David kay Amelia ang mga video mula sa news sites, ang mga interview, ang mga pekeng luha ni Marco, ang malungkot, ngunit matatag na anyo ni Doña Esmeralda na nagsasabing isang malaking kawalan sa aming pamilya. Pinanood ni Amelia ang lahat.
Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Hindi siya umiyak. Tila naubos na ang lahat ng kanyang luha. Pinanood niya ang sarili niyang burol sa pamamagitan ng laptop ni David. Nakita niya ang mga taong nakikiramay, ang mga bulaklak, ang malaking litrato niya na nakangiti. Isang ngangiti mula sa isang buhay na ninakaw sa kanya. Kinaumagahan, iniabot ni David kay Amelia ang isang dyaryo. Nasa front page ito, isang malaking larawan ng wasak na kotse at sa ilalim nito ang headline na sumisigaw, "Tragic End of a Socialite Heiress." Tinitigan ito ni Amelia ng matagal. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni David. Ang sakit at bighati sa kanyang mga mata ay naroon pa rin. Ngunit sa ilalim nito, may bago nang sumisibol. Isang bagay na hindi nakita ni David noon. Isang kislap ng galit. Isang apoy ng determinasyon. Ang dating Amelia Reyes Valderrama ay patay na. At sa harap mismo ni David, sa katahimikan ng maliit na apartment na yon, isang bagong tao ang isinilang mula sa abo ng kanyang pagkamatay. Ang mga unang araw ng pagiging patay ni Amelia Reyes ay tahimik. Nakakabinging katahimikan. Ang safe house ni David ay isang kulungan na may magandang tanawin. Mula sa bintana sa ika-25 palapag, kitang-kita niya ang pulso ng syudad, ang walang katapusang daloy ng mga sasakyan, ang pagkislap ng mga ilaw pagsapit ng gabi, ang mga taong naglalakad na may kanya-kanyang kwento at patutunguhan. Pinapanood niya ang buhay na hindi na niya maaaring maging bahagi. Siya ay isang multo, isang anino sa likod ng salamin. Ang pagkain niya ay mula sa delivery apps na in-order ni David. Ang libangan niya ay ang telebisyon na nagpapakita ng isang mundong hindi na niya mahahawakan. Ang tanging bisita niya ay si David na dumarating tuwing gabi. Dala ang mga balita mula sa labas at ang determinasyon na nagpapanatili sa kanya na huwag sumuko. Kailangan mong maging abala, Amelia. Sabi nito isang gabi habang inilalapag ang isang kahon ng mga gamit. Kung hindi, lalamunin ka ng isip mo. Sa utos ni David, ipinakuha niya mula sa lumang bahay ng mga magulang ni Amelia ang iilang mga bagay na naisalba bago ito na ibenta. Kasama na roon ang isang malaki at lumang baul na gawa sa kahoy na nara, ang baul ng kanyang ama. Nang gabing iyon, matapos umalis ni David, mag-isa niyang hinarap ang baul. Tila ito isang puntod ng mga alaala. Dahan-dahan niyang itinaas ang mabigat na takip nito. Isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya, amoy ng lumang papel, ng tuyong dahon ng tabako na laging inilalagay ng kanyang ama para hindi dapuan ng mga anay ang laman nito. Sa loob, naroon ang nakaraan. Isang litrato nila ng kanyang ina. Masaya silang nakangiti sa isang beach sa Batangas. Isang lumang kwintas na may palawit na hugis araw. Ang unang regalo sa kanya ng kanyang ama. At sa ilalim ng lahat, naroon ang isang itim, makapal na leather-bound notebook. Ang journal ng kanyang ama. Kinuha niya ito. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumantay sa tuyo at gasgas ng pabalat. Ang kanyang ama, si Mr. Antonio Reyes, ay isang tahimik ngunit napakatalinong tao. Isang respetadong auditor na may sariling maliit na firm. Hindi ito pala kwento, ngunit sa notebook na ito niya isinusulat ang lahat. Binuklat niya ang mga pahina. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay maliit ngunit malinis. Ngunit hindi ito isang diary. Ang mga pahina ay puno ng mga numero, mga petsa, mga listahan ng mga transaksyon at mga acronym na tanging isang accountant lang ang makakaintindi. Nang sumunod na gabi, ipinakita niya ito kay David. Journal ng aking ama, sabi niya. Akala ko puro personal na bagay lang ang laman, pero mukhang tungkol sa trabaho niya. Kinuha ito ni David. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat linya. Umupo sila sa maliit na dining table. Ang tanging ilaw ay mula sa isang lamp na nakatutok sa notebook.
Sa labas, ang syudad ay abala. Ngunit sa loob ng unit na yon, tila huminto ang oras. Valderrama Corp, Elizalde Holdings. Ibasa ni David sa isang mahinang boses. Magkasunod na nakasulat. At itong mga pet sa Amelia. Ito ang mga buwan bago ang aksidente ng mga magulang mo. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Amelia. Anong ibig sabihin niyan? Hindi ko pa alam, sagot ni David. Ang kanyang noo ay nakakunot sa pag-iisip. Pero masyadong malaking koinsidensya na ang dalawang kumpanyang ito, ang kumpanya ng mga Valderrama at ang kanilang pinakamalaking business partner, ay nasa journal ng tatay mo bago siya namatay. Lumipas ang ilang araw. Isang hapon, dumating si David sa safe house na may kakaibang tensyon sa kanyang mukha. Nanggaling siya sa opisina, sabi ni David, habang naghuhubad ng kanyang coat. Sino? Tanong ni Amelia. Si Marco. Natigilan si Amelia. Ang pagbanggit pa lang sa pangalan nito ay nagdulot ng pait sa kanyang dila. Anong kailangan niya? Ang mana mo, syempre. Sarkastikong sagot ni David. Gusto na niyang simulan ang pag-transfer ng mga assets mo sa pangalan niya. Sinabi ko sa kanya na may mga legal na proseso na kailangang sundin na aabutin ng ilang buwan. Halatang naiinip siya. Huminto si David at tinitigan siya. Tinanong niya kung kumusta na raw ako. Kung nalulungkot daw ba ako sa pagkawala ng kaibigan ko. Ang kapal ng mukha. Napayukom ang mga palad ni Amelia. Hayop siya. Silang lahat. Ang insidenteng yon ang nagtulak sa kanila na mas pag-igihan ang pag-aaral sa notebook. Gabi-gabi, sinusubukan nilang intindihin ang mga cryptic na sulat ng kanyang ama. Pakiramdam nila ay mga arkeologo sila na naghuhukay ng isang sinaunang lihim. Bawat numero, bawat pangalan, ay isang piraso ng isang malaking puzzle. Isang gabi, habang halos suko na sila, isang salita ang pumukaw sa atensyon ni Amelia. Nakasulat ito sa gilid ng isang pahina, sa tabi ng isang mahabang listahan ng mga bank transfers. Bantayan ang agila. Basa niya ng malakas. Ano kayang ibig sabihin nito? Nagkibit-balikat si David. Baka code name para sa isang proyekto? Umiling si Amelia. Pilit na inaalala ang isang bagay. Agila. Bakit pamilyar ang salitang iyon? Naghalungkat siya sa kanyang isipan. Pabalik sa mga party, sa mga usapan sa business circle na naririnig niya kapag kasama niya ang mga Valderrama. At bigla, naaalala niya. Isang cover ng isang business magazine. Isang feature article tungkol sa mga pinakamakapangyarihang babae sa bansa. At sa cover, naroon ang mukha ni Doña Esmeralda, nakangiti ng matagumpay. Ang title ng article. Nanlaki ang mga mata ni Amelia. Napatingin siya kay David, ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Dave, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Alam ko na kung sino ang agila. Sino? Si Doña Esmeralda. The Eagle of Philippine Finance. Yun ang tawag sa kanya ng media. Nagkatinginan sila. Ang katahimikan sa silid ay biglang napuno ng isang bagong bigat, isang bagong panganib. Ang notebook na hawak nila ay hindi na lamang isang journal ng isang namayapang ama. Ito na ngayon ay isang ebidensya sa isang krimen na mas malaki at mas madilim pa kaysa sa kanilang inaakala. Sa loob ng kanyang marangyang opisina, na may tanawin ng buong Makati skyline, tinitigan ni Doña Esmeralda Valderrama ang lalaking nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Si Rico, ang kanyang pinakatapat na tauhan, isang lalaking ang mukha ay tila inukit mula sa bato. Walang emosyon, tanging loyalty. Itong si Attorney David Santos. Nagsimula si Doña Esmeralda. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa isang baso ng brandy. 2 linggo na ang nakalipas mula nang mamatay si Amelia. Pero hanggang ngayon, puro problema ang ibinibigay niya sa pag-transfer ng mga ari-arian. Masyado siyang matalino. Ayoko ng matalino.
Ano po ang gusto ninyong gawin, ma'am? Tanong ni Rico. Ang boses ay mababa at magalang. Itinaas ni Doña Esmeralda ang kanyang tingin at sa kanyang mga mata ay may kislap ng isang mandaragit. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya, bawat galaw, bawat hininga. Gusto kong malaman kung saan siya natutulog, ano ang kinakain niya, at lalo na, sino ang mga kinakausap niya. May nagsasabi sa akin na may mali sa abogadong ito. Masusunod po, sagot ni Rico bago tahimik na umalis sa silid. Nag-iwan ng isang nagbabantang katahimikan. Samantala, sa opisina ni David Santos, abala siya sa pagtatayo ng isang pader na gawa sa papel, mga motion, mga request for documents, mga technicality sa batas na sadyang idinisenyo para pabagalin ang lahat. Bawat pirma niya ay isang pagbili ng oras para sa kanila ni Amelia. Alam niyang nagagalit na ang kampo ng mga Valderrama, ngunit yun mismo ang kanyang layunin. Nang hapong iyon, pag-alis niya sa gusali, isang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa kanya. Isang pakiramdam na pinag-aaralan niya ang bawat kilos. Tumayo siya sandali sa sidewalk, nagkunwaring inaayos ang kanyang necktie, habang pasimpleng tinitingnan ang refleksyon sa salamin ng bintana ng isang coffee shop. Naroon, isang itim na sedan na walang plate number sa harap, nakaparada sa tapat ng kalsada. Masyadong simple, masyadong halata. Hindi siya nagpahalata. Naglakad siya gaya ng dati, patungo sa kanyang sasakyan. Nagmaneho siya ng normal, sumusunod sa agos ng traffic sa Ayala Avenue. Sa kanyang rearview mirror nakita niya ito. Ang itim na sedan, 3 kotse ang pagitan sa kanila. Kumpirmado. May buntot siya. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang sarili. Hindi ito ang oras para magpanik. Bigla siyang lumiko sa isang masikip na kalye sa Salcedo Village, isang lugar na puno ng mga one-way na daan at mga biglaang likuan. Pinasok niya ang isang two-way street at sa tamang tiyempo, nang isang malaking delivery truck ang dumaan sa kabilang lane, mabilis siyang nag-U-turn at lumiko sa ibang eskinita. Sa loob ng 5 minuto, nawala niya ang itim na sedan. Ngunit ang pakiramdam ng panganib ay hindi nawala. Mas malala pa, dinala niya ito hanggang sa safe house. Sinusundan na nila ako, sabi niya kay Amelia pagkapasok niya. Ang kanyang boses ay seryoso. Napatayo si Amelia mula sa pagkakaupo sa sofa kung saan pinag-aaralan niya na naman ang journal ng ama. Ano? Sigurado ka? Oo, nawala ko sila. Pero babalik at babalik ang mga yon. Naghihinala na si Doña Esmeralda. Isang bigla ang galit ang gumuhit sa mukha ni Amelia. Kung ganoon, kailangan na nating kumilos ng mas mabilis, Dave. Habang nagtatago tayo rito, sila ay malayang nakakagalaw. Hawak na natin ang notebook. Si Doña Esmeralda ang agila. Hindi pa ba sapat yan? Hindi pa, giit ni David. Ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. Hindi ito ganoon kadali, Amelia. Isang notebook na puno ng mga numero laban sa isang imperyo. Sasabihin nilang gawa-gawa lang yan. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Kailangan natin ng taong magpapatunay sa mga nakasulat dito. Sino? Sino ang maglalakas loob na kalabanin sila? Ang tanong na yon ang bumabagabag din kay David. Kinabukasan, pinuntahan niya ang isang pangalan na nakuha niya matapos ang ilang linggong paghuhukay sa mga lumang record. Si Sergeant Salvador Badong Cruz, retirado na. Isa sa mga unang pulis na rumesponde sa aksidente ng mga magulang ni Amelia, 15 taon na ang nakalipas. Nagkita sila sa isang maliit na karinderya sa Pasay. Si Mang Badong ay isa ng matandang lalaki na ang muka ay puno ng mga guhit ng hirap at pagod. Attorney, bati nito, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ano po ang maitutulong ko? Tungkol po sa kaso ng mag-asawang Reyes. Taong 2010, diretsong sabi ni David, biglang namutla ang matanda. Napainom ito ng tubig, ang kamay ay bahagyang nanginginig. Nako, attorney, matagal na yon.
Aksidente yon. Malinaw pa sa sikat ng araw. Pero may mga nakita raw kayo sa... Wala. Mabilis na putol nito. Ang boses ay may bahid ng takot. Wala akong nakita. Wala akong alam. Pasensya na, attorney, pero marami pa akong gagawin. Bigla itong tumayo at halos takbuhin ang palabas ng karinderya. Nag-iwan kay David na mag-isa, kasama ang malamig na kape at ang mas malamig na katotohanan. Ganoon kalalim ang takot na itinanim ng mga Valderrama. Gabi na nang bumalik si David sa kanyang opisina, pagod at bigo. Ang pader na kanyang hinarap ay tila hindi kayang gibain. Umupo siya sa kanyang silya, minasahe ang kanyang sentido. Sa pagod niya, hindi niya agad napansin. Isang plain brown envelope. Nakatungtong ito sa gitna mismo ng kanyang mesa. Wala ito roon kaninang umaga. Ang security sa building ay mahigpit. Paanong... Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Walang pangalan, walang address, magaan. Binuksan niya ito. Sa loob, isang piraso lang ng glossy photo paper. Inilabas niya ito. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Isang litrato. Malinaw. Kuha mula sa isang mataas na anggulo. Tila mula sa kabilang gusali. Ang litrato ay kuha sa labas mismo ng safe house. Naroon siya, nakatayo sa tabi ng kanyang kotse. At sa tabi niya, nakatingala sa kanya, ay si Amelia Reyes. Isang Amelia na may maikling buhok, ngunit walang dudang siya iyon. Ang kuha ay tila isang simpleng sandali ng kanilang pag-uusap. Isang sandali ng tiwala. Ngunit sa kamay ng kaaway, ang litratong ito ay isang hatol. Isang mensahe na mas malinaw pa sa anumang salita. Alam na namin. Nakikita namin kayo. Wala kayong takas. Natulala si David. Hawak ang litrato. Ang anino ni Doña Esmeralda ay hindi na lang basta humahabol. Nahuli na sila nito. Ang litrato ay tila isang piraso ng yelo sa nanginginig na kamay ni David. Hindi ito isang babala. Ito ay isang deklarasyon, isang pagpapakita ng kapangyarihan. Alam na ni Doña Esmeralda na buhay si Amelia at alam na nito na magkasama sila. Ang bawat segundo na nananatili sila sa safe house ay isang segundong paghihintay sa katok ng kamatayan. Napilitan na siyang gumawa ng isang desperadong hakbang. Ang paglalaro ng ligtas ay tapos na. Kinagabihan, habang mahimbing na ang tulog ng buong syudad, minamaneho ni David ang kanyang sasakyan patungo sa isang lugar na bihira niyang puntahan. Ang main records annex ng pambansang pulisya sa Camp Crame. Ang lugar ay luma. Amoy ng lumang papel at alikabok ang nangingibabaw. Tanging isang mahinang ilaw ang nakabukas sa dulo ng pasilyo kung saan naghihintay ang night shift clerk. Attorney Santos, bati ni Mang Leo, isang matandang lalaki na may malaking utang na loob kay David matapos niyang tulungan ang anak nito sa isang kaso. Gaya ng napag-usapan sa telepono, 10 minuto lang po ang kaya kong ibigay sa inyo. Sapat na yon, Mang Leo. Maraming salamat. Sagot ni David. Ang kanyang boses ay seryoso. Sa loob ng malawak at nakakabinging katahimikan ng archive room, nagsimula siyang maghanap. Ang mga istante ay puno ng mga folder na naluma na ng panahon. Ang kanyang pakay, ang taong 2010. Ang taon kung kailan ang mundo ng 15 taong gulang na si Amelia Reyes ay gumuho. Nahanap niya ang tamang kahon. R para sa Reyes. Nanginginig ang kamay na binuklat niya ang mga lumang folder. At naroon nga Reyes Antonio Elena, vehicular accident. Case closed. Ang folder ay manipis, masyadong manipis para sa isang kaso na kumitil ng 2 buhay. Binuksan niya ito sa isang maliit na mesa sa gitna ng silid. Ang mga pahina ay naninilaw na. Mga litrato ng wasak na sasakyan, mga testimonya ng iilang saksi na walang nakitang kakaiba. At ang final investigation report, binasa niya ang konklusyon. Based on the evidence gathered and the lack of any sign of foul play,
The case is concluded as a purely accidental death caused by brake failure and slippery road conditions. Walang bago, isang pader na naman. Ngunit hindi sumuko si David. May isang pahina pa sa pinakalikod. Ang pahina ng pag-apruba ang nagsasara sa kaso. Tinitigan niya ang pangalan ng hepe ng investigasyon na nag-aral ng kaso at ang hepe ng pulisya na pumirma para isara ito. At sa ilalim ng linyang lead investigator, nakita niya ito. Isang pirma. Isang pamilyar na pirma na nakita na niya sa kanyang report card, sa kanyang mga birthday card, sa lahat ng dokumento ng kanyang kabataan. Isang sulat kamay na kasing pamilyar ng kanyang sariling pangalan. At sa ilalim nito, ang nakatype na pangalan, Police Captain Ricardo Santos. Ricardo Santos, ang kanyang ama. Nabitiwan ni David ang folder. Ang mga pahina ay nagkalat sa sahig. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat. Tila may isang malaking kamay na sumasakal sa kanya. Hindi maaari. Biglang nagbalik sa kanyang alaala ang imahe ng kanyang ama sa mga huling taon nito. Isang lalaking bigla na lang nag-early retirement ng walang malinaw na dahilan. Ang dating masayahin at matapang na pulis ay naging isang anino ng kanyang sarili. Tahimik, laging malalim ang iniisip, at may hindi maipaliwanag na lungkot sa mga mata. Ang pag-inom nito ng alak ay naging mas madalas. Namatay ito sa atake sa puso. Ngunit alam ni David sa puso niya na may ibang pumatay dito. Isang bagay na mabigat na dinadala nito hanggang sa huling hininga. Ngayon, sa harap niya, naroon ang sagot. Ang kanyang ama, ang kanyang bayani, ang taong nagturo sa kanya ng kahalagahan ng hustisya, ang siyang naglibing sa kaso ng mga magulang ni Amelia. Ang paglalakbay pabalik sa safe house ay isang bangungot. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin kay Amelia. Pagdating niya, nadatnan niya itong gising pa, naghihintay. Dave, anong nangyari? May nalaman ka ba? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-asa. Hindi makasagot si David. Inilapag niya ang folder sa mesa. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa isang sigaw. Nagtatakang kinuha ito ni Amelia. Binuklat. Binasa. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito mula sa pag-asa, naging pagkalito, at nang makarating ito sa huling pahina, tumingala ito. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang sakit. Tinitigan nito ang pirma, pagkatapos ay tinitigan siya. Ang tingin na yon ay tila isang kutsilyong tumusok sa puso ni David. Sa Santos. Halos pabulong na, sabi ni Amelia. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang nakaturo sa pangalan. Ricardo Santos, kakamag-anak mo ba siya? Walang lumabas na salita sa bibig ni David. Ano ang sasabihin niya? Paano niya ipagtatanggol ang isang taong wala na? Lalo na't siya mismo ay gulong-gulo. Ang sakit sa mga mata ni Amelia ay salamin ng sakit na nararamdaman din niya. Tumangulang siya, isang mabagal at mabigat na pag-amin. Tatay ko siya, Amelia. Ang tatlong salitang yon ay tila isang malakas na pagsabog sa loob ng maliit na silid. Binitiwan ni Amelia ang folder na para bang isang maruming basahan. Ang mga papel ay muling nagkalat sa sahig, ngunit ngayon, ang bawat isa ay tila isang piraso ng basag na tiwala. Nagsimula siyang umatras, palayo kay David, na para bang ito ay isang taong ngayon lang niya nakita. Isang estranghero, isang kaaway. Ang tatay mo? Umalingaw-ngaw ang kanyang boses, puno ng pait at hindi makapaniwalang puot. Ang tatay mo ang nagtakip sa kaso ng mga magulang ko? At ikaw ang tumutulong sa akin? Humakbang si David palapit. Amelia, magpaliwanag ako. Huwag kang lalapit. Sigaw niya. Ang kanyang kamay ay nakataas, na parang isang harang. Laro ba ito, David? Isa ba itong malaking laro para sa inyong pamilya? Para linisin ang pangalan niya? Para pagtakpan ang kasalanan niya?
Hindi. Amelia, hindi ko alam. Desperadong sabi ni David. Ngayon ko lang din nalaman. Maniwala ka sa akin. Maniwala? Tumawa si Amelia. Ngunit ang tawa ay walang saya. Ito ay tunog ng isang pusong dinudurog. Ang buong buhay ko ay binuo sa kasinungalingan, David. Pinaniwalaan ko ang asawa ko. Pinaniwalaan ko ang pamilya niya. At ngayon, pinaniwalaan kita. Ang bawat salita ay isang dagok. Ramdam ni David ang pagguho ng lahat ng pinaghirapan nila. Ang tiwalang unti-unti nilang binuo sa loob ng mga linggong nagdaan ay nawasak sa isang iglap. Amelia, nakikiusap ako sa'yo, sabi niya. Ang kanyang boses ay nagmamakaawa. Hindi ko alam kung bakit ginawa ng tatay ko yon, pero aalamin natin. Magkasama nating aalamin. Tinitigan siya ni Amelia. Ang mga mata ay puno ng luha ng galit at pagkabigo. Ang lalaking nasa harap niya, ang kanyang tanging pag-asa, ay konektado pala sa pinakamatinding trahedya ng kanyang buhay. Ang tulong nito ay nabahira na ng isang madilim na anino ng nakaraan. Paano? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matalim. Bawat salita ay puno ng bigat. Paano ako magtitiwala sa anak ng taong naglibing sa kaso ng mga magulang ko? Ang mga sumunod na araw sa safe house ay napuno ng isang mabigat at malamig na katahimikan. Ang pader na namagitan kina Amelia at David ay hindi gawa sa semento, kundi sa isang masakit na katotohanan mula sa nakaraan. Nag-uusap lamang sila kapag kailangan, tungkol sa pagkain, sa mga susunod na hakbang, pero laging may distansya, laging may pag-iingat. Si Amelia ay ginugol ang kanyang oras sa pagbabasa ng journal ng kanyang ama. Paulit-ulit, na para bang sa pagitan ng mga linya ay mahahanap niya ang sagot kung bakit. Bakit ipagkakanulo ng isang kapitan ng pulis ang kanyang sinumpaang tungkulin? Si David naman ay lalong naging abala sa paghahanap ng butas sa imperyo ng mga Valderrama. Ngunit alam ni Amelia na may iba pa siyang hinahanap, ang dahilan sa likod ng kasalanan ng kanyang ama. Isang gabi, hindi na natiis ni David ang katahimikan. Umupo siya sa tapat ni Amelia sa maliit na lamesa. Ang mga folder at ang journal ay nakalatag sa pagitan nila na parang isang battlefield. Amelia, nagsimula siya, ang kanyang boses ay pagod. Alam kong galit ka. Alam kong nasaktan kita. At may karapatan ka. Huminga siya ng malalim. Pero isipin mo ito, kung totoo ngang tinakot o binayaran nila ang tatay ko para iligpit ang kaso, hindi ba't biktima rin siya? Isang kagalang-galang na opisyal na sinira ng kanilang kapangyarihan. Ang laban na ito, hindi na lang ito para sa mga magulang mo. Para na rin ito sa paglilinis ng pangalan ng tatay ko. Tumingin si Amelia sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi lang abogado ang nakita niya, kundi isang anak na nasasaktan din. Isang anak na naghahanap din ng hustisya. Wala na tayong ibang kakampi, kundi ang isa't isa. Pagpapatuloy ni Dave. Kung susuko tayo ngayon, kung hahayaan nating sirain tayo ng nakaraan, sila ang panalo. Panalo si Doña Esmeralda. Panalo ang sistema na kumitil sa mga magulang mo at sumira sa tatay ko. May punto siya. Ang galit ni Amelia ay hindi nawala. Pero natabunan ito ng isang mas malaking emosyon, ang uhaw para sa katarungan. Tumingin siya sa mga mata ni David at nakita niya ang parehong uhaw na yon. Hindi na ito tungkol sa tiwala na parang sa isang kaibigan. Ito ay tungkol sa tiwala sa isang kasama sa laban. Tumango siya ng dahan-dahan. Ano ang plano? Isang bahagyang ngiti ng kusonet ang sumilay sa labi ni David. Ang bawat kadena ay may pinakamahinang kawing, sabi niya, habang inilalabas ang isang litrato mula sa folder. Isang lalaking nasa 30 anyos,
mayabang ang nangiti, napapaligiran ng mga babae sa isang nightclub. Miguel Jr. Elizalde, ang nag-iisang anak at tagapagmana ng Elizalde Holdings, mahilig sa babae, sa alak, at higit sa lahat, mahilig magyabang. Siya ang target natin. Pagtatapos ni Amelia, nauunawaan na ang plano. Ang sumunod na araw ay ginugol sa paghahanda. Kailangang baguhin ni Amelia ang kanyang anyo. Hindi na siya pwedeng maging si Amelia Reyes na simple at mahinhin. Kailangan niyang maging isang babaeng kapansin-pansin, isang babaeng hindi tatanggihan ni Junior Elizalde. Dinalhan siya ni David ng mga damit at makeup. Pinili nila ang isang damit na kulay pulang dugo, hapit sa katawan, na may isang mahabang hiwa sa hita. Nang isukat niya ito at lumabas mula sa silid, natigilan si David. Nakatayo si Amelia sa harap niya. Ang maikli niyang buhok ay inayos sa isang modernong estilo. Ang kanyang mga labi ay pininturahan ng matingkad na pula. Hindi na siya ang biyudang nagluluksa. Isa siyang apoy. Isang panganib. Bagay sa'yo, sabi ni David. Ang kanyang boses ay bahagyang namamaos. Lumapit ito para ayusin ang isang strap ng damit na bahagyang nalaglag. Ang pagdampi ng kanyang mga daliri sa balat ni Amelia ay nagdulot ng isang kakaibang kuryente sa kanilang dalawa. Nagtama ang kanilang mga mata at sa loob ng ilang segundo, nawala ang mga balderrama, ang kaso, ang nakaraan. Tanging silang dalawa lang ang nasa silid, napapaligiran ng isang tensyong hindi nila kayang pangalanan. Salamat, sabi ni Amelia, ang unang lumayo ng tingin. Ito, sabi ni David. Iniabot sa kanya ang isang maliit na silver na brotse na hugis bulaklak. Isang camera at recording device. Itago mo lang ang usapan sa negosyo. Hayaan mo siyang magsalita. Kinagabihan, sa pinakasikat na high-end club sa Bonifacio Global City, humakbang si Amelia papasok sa pugad ng mga leon. Ang malakas na tugtog ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang ilaw ay nakakasilaw. Ngunit naglakad siya ng may kumpiyansa, isang babaeng sanay sa ganitong lugar. Hindi nagtagal, namataan niya ang kanyang target. Si Junior Elizalde, eksakto tulad ng ngisunong nasa litrato, may hawak na champagne at napapaligiran ng mga nagtatawa ng kaibigan. Nagkunwari siyang natapunan ng inumin, malapit sa table nito. Gaya ng inaasahan, agad itong lumapit. "Hey miss, are you okay?" Tanong nito. Ang mga mata ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa. "I'm fine," ngumiti si Amelia. Isang nangiting pinagpraktisan. Medyo clumsy lang. "A beautiful woman like you can never be clumsy," banat nito. "I'm Junior, and you are?" "Cassandra," sagot ni Amelia. Ginagamit ang pangalang na pagkasunduan nila ni David. Ang sumunod na oras ay isang sayaw ng panlilinlang. Hinayaan ni Amelia na manligaw si Junior. Nagpanggap siyang humanga sa mga kwento nito tungkol sa kanyang yaman, sa kanyang mga sasakyan. At nang lasing na ito, doon na niya sinimulan. "It must be amazing to be part of such a powerful family," sabi niya. Kunwari namamangha. "Valderrama, Elizalde, you guys practically own this city." Tumawa si Junior ng malakas. "We don't just own it, sweetheart. We run it," sabi nga ng matatanda. "Business is war, at sa giyerang ito, kami ang laging nananalo. Kahit anong paraan." "Kahit anong paraan?" tanong ni Amelia. Ang kanyang puso ay kumakabog. Ito na. Of course, pagyayabang nito. May mga problema na hindi kayang ayusin ng pera. Kailangan ng mas permanenteng solusyon. You know, like accidents. My dad and Doña Esmeralda. They are masters of making problems disappear. Nakuha niya ang pag-amin. Ngunit biglang may isang malaking lalaki, ang bodyguard ni Junior, na lumapit at may ibinulong dito. Napatingin si Junior kay Amelia. Ang kanyang mga mata ay biglang naging mapanuri. "Sino ka ba talaga, Cassandra?
Bakit masyado kang interesado sa negosyo namin? Nanlamig si Amelia. I'm just impressed. Mabilis niyang sagot. Pinanatili ang nangiti. A woman loves a powerful man, right? Pero kung ayaw mong pag-usapan, okay lang. Maybe I should just go. Nagkunwari siyang tatayo. Ang pag-arte niyang aalis ay mas lalong nakakumbinsi kay Junior. No, no, wait. Sabi nito, hinawakan ang kanyang braso. Stay. Let's just talk about something else. Ngumiti si Amelia. Okay, but I need to go to the powder room first. Ito na ang kanyang pagkakataon para umalis. Tumayo siya, nagpaalam, at nagsimulang maglakad palayo. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa tagumpay at takot. Kailangan niyang makaalis bago pa magbago ang isip nito. Habang naglalakad siya sa siksikang daan, patungo sa exit, isang pamilyar na anino sa isang VIP lounge sa kanyang kanan ang nakakuha ng kanyang pansin. Natigilan siya. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Nakaupo roon, may hawak na baso ng whiskey, ay si Marco Mamukuho, ang kanyang asawa. At sa mismong sandaling iyon, itinaas ni Marco ang kanyang tingin. Nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng nagkakagulong mga tao. Nakita ni Amelia ang pagbabago sa mukha nito. Mula sa pagiging kalmado at bahagyang lasing, bigla itong nanigas, bahagyang bumukas ang kanyang mga labi. Ang mga mata niya, na kanina'y inaantok, ay biglang nanlaki. Tila nakakita ng isang multo mula sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang nakaraan. Pinanliitan siya nito ng mata, ikiniling ang ulo, na para bang sinusubukang intindihin kung ang nakikita ba niya ay totoo o isang ilusyong dulot ng alak. Ang dugo sa mga ugat ni Amelia ay tila huminto sa pag-agos. Ang ingay ng club ay biglang humina at naging isang malayong ugong na lang sa kanyang pandinig. Ang kanyang puso, na kanina'y kumakabog sa tagumpay, ay ngayon dumadagundong sa purong takot. Isang salita lang ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Takbo. Pinilit niyang putulin ang kanilang pagtitinginan. Gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas at pagpipigil, ipinihit niya ang kanyang katawan palayo. Isiniksik ang sarili sa agos ng mga taong nagsasayawan. Hindi siya pwedeng tumakbo. Ang pagtakbo ay isang pag-amin. Kailangan niyang maglakad. Isang mabilis, desperadong paglakad. Ang balikat ng mga estranghero ay bumabangga sa kanya. Ang halimuyak ng pabango at pawis ay nakakasulasok. Ang bawat segundo ay tila isang oras na paglalakad sa komunidad. Pakiramdam niya, ang mga mata ni Marco ay nakatutok sa kanyang likuran. Isang mainit na bakal na tumutusok sa kanyang balat. Nang malapit na siya sa pinto, hindi niya napigilan. Isang mabilis, halos hindi mahahalata, na sulyap sa likuran. Kinumpirma nito ang kanyang pinakamatinding takot. Nakita niya si Marco, nakatayo na ngayon. Ang kanyang mga mata ay pilit siyang hinahanap sa karamihan. Ang pagkalito sa mukha nito ay napalitan na ng isang determinadong pagdududa. Nagsimula itong humakbang, sinusubukang sundan ang direksyon kung saan siya huling nakita. Mas binilisan pa ni Amelia ang kanyang paglakad. Itinulak niya ang mabigat na pinto ng club at sa wakas, lumabas siya sa malamig na hangin ng gabi. Ang sariwang hangin ay tila isang sampal na gumising sa kanya. Huminga siya ng malalim, habol-habol ang hininga, at halos takbuhin ang daan patungo sa madilim na parking lot kung saan naghihintay ang sasakyan ni David. Pagbukas niya ng pinto ng kotse at pag-upo sa passenger seat, napansin agad ni David ang pamumutla at panginginig niya. Anong nangyari? Nakuha mo ba? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumango si Amelia, hirap lumunok. Inabot niya ang silver na brooche. Oo, nakuha ko. Nag-confess siya. Huminto siya. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Pero, may problema. Anong problema? Tumingin si Amelia kay David.
Ang takot ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mga mata. Nakita niya ako, Dave. Ang kanyang boses ay basag. Nakita ako ni Marco. Kinaumagahan matapos ang insidente sa club, isang matinding sakit ng ulo ang gumising kay Marco Valderrama. Ngunit mas matindi pa sa hangover ang isang imahe na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Isang babaeng may maikling buhok, nakapulang bestida, at may mga mata ni Amelia. Imposible! Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa salamin. Lasing lang ako. Patay na siya. Ngunit hindi siya mapakali. Ang pagdududa ay parang isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Sa almusal, hindi niya natiis. Ma, sabi niya kay Doña Esmeralda habang nagbabasa ito ng dyaryo. Kagabi, sa club, parang nakita ko si Amelia. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Doña Esmeralda. Huwag kang magsalita ng katulad niyan. Malamig na sagot nito. Patay na ang asawa mo. Ang pag-iisip mo ng ganyan ay isang kahinaan, Marco. Bunga iyan ng konsensya mo. Pero mama, sigurado po ako sa nakita ko. Kamukhang kamukha niya. Git ni Marco, ang boses ay nagiging desperado. Sa wakas, ibinaba ng matanda ang dyaryo. Ang kanyang mga mata ay matalim na tumusok kay Marco. Isang babaeng kamukha niya. Maraming ganoon sa mundo. O baka naman namimiss mo lang siya, kaya kung ano-ano na ang nakikita mo. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Inayos ang kwelyo ng kanyang damit na parang sa isang paslit. Tumino ka, Marco. Ang plano ay naging perpekto. Huwag mong sirain ang lahat dahil lang sa isang mahinang puso. Tinalikuran siya nito, ngunit bago tuluyang umalis, huminto ito. Pero dahil nabanggit mo na rin lang, siguro ay oras na para bisitahin ko ang kanyang abogadong si Mr. Santos. Masyado na niyang pinapatagal ang mga bagay-bagay. Hindi pinaniwalaan ni Doña Esmeralda ang kanyang anak, ngunit ang maliit na binhi ng pagdududa ay naitanim na. At ang isang tulad niya ay hindi nagiiwan ng kahit isang hibla ng problema na hindi inaayos. Isang normal na umaga, sana yon para kay David. Tambak ang mga papeles, sunod-sunod ang mga tawag. Sinubukan niyang mag-order ng lunch online para sa kanyang staff nang mapansin niya ito. Transaction declined. Sinubukan niya ulit. Declined. Kinutuban siya. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang personal na bank manager. Good morning, Attorney Santos. Bati ng nasa kabilang linya. Napatawag po kayo? May problema ba sa account ko, Robert? Hindi ako makapag-transact. Isang saglit na katahimikan. Opo, attorney. Pasensya na po. Sabi ng manager. Ang boses ay halatang hindi komportable. May natanggap po kaming order mula sa Anti-Money Laundering Council. Naka-freeze po pansamantala ang lahat ng accounts ninyo, pending an investigation. Investigation for what? Tanong ni David. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit may diin. Hindi po nila sinabi sa amin, attorney. Basta't kailangan daw pong i-freeze. Pasensya na po talaga. Ibinaba ni David ang telepono. Hindi niya kailangan tanungin kung sino ang may gawa nito. AMLC, isang ahensya ng gobyerno na kayang-kayang maimpluwensyahan ng isang taong may kapangyarihan at koneksyon tulad ni Doña Esmeralda. Ang mensahe ay malinaw. Kaya nilang paralisahin siya. Parang isang senyales. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok ang kanyang sekretarya. Ang muka ay namumutla. Sir, andito po si Mrs. Valderrama, si Doña Esmeralda. Kasunod nito, pumasok ang matanda na tila pag-aari niya ang buong gusali. Kalmado, elegante, at napapaligiran ng isang aura ng absolutong kapangyarihan. Good morning, Attorney Santos. Bati nito, ngumiti. Huwag kang mag-alala, hindi ako magtatagal. Doña Esmeralda, maupo po kayo, sabi ni David. Itinago ang lahat ng emosyon sa likod ng isang profesional na maskara.
Diretsuhin na kita, attorney, sabi nito. Inilapag ang kanyang mamahaling Hermes bag sa mesa. Mula roon, inilabas niya ang isang checkbook. Alam kong abala kang tao at ang pag-aasikaso sa mana ng aking yumaong manugang ay nakakadagdag lang sa iyong trabaho. So, let's make a deal. Kumuha ito ng pluma at may isinulat sa isang tseke. Pagkatapos, itinulak niya ito sa ibabaw ng mesa, palapit kay David. Ang tseke ay blanco. Lagyan mo ng kahit anong halaga. Sabi ni Doña Esmeralda, isipin mo na lang na isang donasyon para mapabilis ang proseso, para wala ng aberya, para wala ng problema. Tinitigan lang ni David ang tseke. Hindi niya ito hinawakan. I'm sorry, Doña Esmeralda, but I am simply following legal procedure. Hindi ko maaaring pabilisin ang proseso. Ang nangiti sa labi ng matanda ay biglang naglaho. Itiniklop nito ang checkbook. Sayang, akala ko pa naman ay isang praktikal kang tao. Tumayo ito at lumapit sa bintana. Pinagmasdan ang syudad. Alam mo, attorney, may bahay ang pamilya namin sa Batangas. Napakaganda roon. Tahimik. Doon nakatira ang iyong ina, hindi ba? Si Mrs. Aling Martha? Nanlamig ang dugo ni David. Narinig ko na medyo may edad na rin siya. Pagpapatuloy ni Doña Esmeralda, ang boses ay malambing ngunit puno ng lason. Sa ganitong panahon, napakaraming aksidenteng nangyayari. Isang simpleng pagkadulas lang sa banyo. Napakatrahedya, hindi ba? Buhay. Napaka-fragile. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik. Kaya sana, attorney, ayusin mo na ang dapat ayusin para walang madamay na inosente, para sa kapakanan ng lahat. At sa mga salitang yon, umalis ito, nag-iwan ng isang malamig na takot sa hangin. Inthreaten niya ang nanay mo? Sigaw ni Amelia matapos marinig ang kwento mula sa telepono ni David. Nasa safe house siya, naglalakad pabalik-balik. Ang kanyang pagkabalisa ay tila isang hayop sa loob ng hawla. It was a veiled threat, but yes, iyon ang ibig niyang sabihin. Kalmadong sagot ni David sa kabilang linya. Kasalanan ko to, Dave, sabi ni Amelia. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Dahil sa akin, nadadamay na ang pamilya mo. Siguro dapat na nating itigil to. No, mariing sagot ni David. This is exactly what she wants, Amelia. She wants us to be scared. She wants us to stop. Kung ititigil natin to ngayon, habang buhay na tayong magtatago, at habang buhay na hindi makakamit ng mga magulang mo, at ng tatay ko ang hustisya, we are not stopping. We just need to be more careful. Pagkatapos ng tawag, hindi mapakali si Amelia. Ang mga pader ng kondominium ay tila lumiliit. Sinisikip ang kanyang paghinga. Lumapit siya sa pinto. Nais sanang sumilip sa labas para lang makakita ng ibang tanawin. Ngunit bago pa man niya mailapat ang kanyang mata, sa peephole narinig niya ito. Mga yabag sa pasilyo, 2 pares ng sapatos, mabibigat, dahan-dahan, huminto. Eksakto sa tapat ng kanyang pinto. Ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Ang kanyang puso ay umakyat sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan, sa nanginginig na mga paa, lumapit siya sa pinto. Isinara niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim bago iminulat ang mga ito at idinikit sa maliit na butas ng peephole. Ang nakita niya ay nagpatuyo sa lahat ng dugo sa kanyang katawan. 2 lalaking nakaitim na suit. Malalaki ang katawan. Ang isa sa kanila ay pamilyar. Si Rico, ang kanang kamay ni Doña Esmeralda. Hindi sila kumakatok. Hindi sila nagsasalita. Nakatayo lang sila roon. Nakatingin sa kanyang pinto. Na para bang alam na alam nila na sa likod nito ay isang multong pinapanood sila. Bilanggo sa sarili nitong takot. Nahanap na siya. Ang 2 lalaki sa labas ng pinto ay hindi gumagalaw. Ang kanilang pananatili roon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw o banta. Alam nila
na nasa loob siya. Naghihintay lang sila, naghihintay ng hudyat. O baka naman, isa itong laro. Isang paraan para unti-unti siyang durugin ng sarili niyang takot. Napaatras si Amelia mula sa peephole. Ang kanyang likod ay tumama sa malamig na pader. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Kailangan niyang tawagan si David. Ngunit anong gagawin nito? Hindi ito pwedeng pumunta rito. Isang bitag. Bigla niyang naalala ang sinabi ni David noong unang araw niya sa unit. Kung magkaroon man ng emergency, may 100 palabas. Tandaan mo, Amelia? Ang fire exit. Pero paano siya makakalabas nang hindi naririnig? Ang pagpihit pa lang sa doorknob ay lilikha na ng ingay. Napatingin siya sa paligid ng silid. Ang kanyang utak ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa dati. Desperasyon. Kailangan niya ng desperadong solusyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at ang wallet. Isiniksik sa maliit niyang sling bag. Iyon lang ang kaya niyang dalhin. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang nanginginig na mga kamay. Lumapit siya sa pinto. Hindi sa main door, kundi sa pinto ng kanyang kwarto. Dahan-dahan niya itong binuksan. Pagkatapos, gamit ang lahat ng lakas, isinara niya ito ng malakas. Blag! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong unit. Pagkatapos ay katahimikan. Umaasa siyang iisipin ng mga lalaki sa labas na yon ay isang tunog mula sa loob, isang normal na ingay. Ngunit sa likod ng ingay na yon, kasabay ng pagsara ng pinto ng kwarto, ay ang mabilis, ngunit halos walang tunog na pagpihit niya sa deadbolt ng main door. Click! Isang tunog na tila mas malakas pa sa isang pagsabog. Hindi siya huminga. Naghintay siya. May kakatok ba? May sisigaw ba? Wala. Dahan-dahan niyang ipinihit ang doorknob. Nagdasal siya na sana'y hindi ito umingit. Bumukas ang pinto. Isang maliit na siwang lang. Sapat na para makalusot siya. Sumilip siya sa pasilyo. Walang tao. Ang 2 lalaki ay nasa kabilang dulo. Nakatalikod, nakatingin sa pinto ng elevator, marahil ay naghihintay pa rin ng hudyat. Ito na. Halos gumapang si Amelia palabas ng unit. Ang kanyang mga paa ay walang nililikhang ingay sa makapal na carpet. Isinara niya ang pinto nang walang tunog. Pagkatapos, tumakbo siya. Tumakbo siya sa direksyong papalayo sa mga lalaki, patungo sa pulang ilaw na nagsasabing fire exit. Itinulak niya ang mabigat na bakal na pinto at pumasok sa isang madilim at malamig na hagdanan. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang paghinga at ang mabilis na pagdagundong ng kanyang mga paa sa sementadong baitang. 25 palapag. Pababa, pababa, pababa. Nang sa wakas ay marating niya ang ground floor, itinulak niya ang huling pinto at lumabas sa isang eskinita sa likod ng gusali, amoy basura at luma. Hindi siya lumingon. Naglakad siya ng mabilis, sumakay sa unang taxi na nakita. Saan po tayo? Ibinigay niya ang address ng isang maliit at mumurahing motel sa Stanan Mesa. Ang kanilang pangalawang tagpuan, isang lugar na napagkasunduan nilang hindi nagagamitin maliban kung tunay na emergency. Nang nasa loob na ng taxi, humihingal at basang-basa ng pawis, doon pa lang niya naramdaman ang pagod. Nakaligtas siya. Sa isang iglap, nakaligtas siya. Hinawakan niya ang kanyang bag. Kinakapa ang laman. Telepono, wallet, teka, ang journal. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang notebook ng kanyang ama. Sa pagmamadali niya, sa takot niya, naiwan niya ito. Naiwan sa ibabaw ng lamesa sa sala. Hindi. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pangingilabot. Hindi pwede. Ang pinakaimportante nilang ebidensya, ang tanging koneksyon sa nakaraan, ang huling alaala ng kanyang ama, nasa kamay na ng kaaway. Pagdating niya sa motel, ang pakiramdam ng tagumpay ay napalitan ng matinding kabiguan. Ang kwarto ay maliit, maalikabok at amoy luma.
Umupo siya sa gilid ng kama at tinawagan si David. Nakalabas na ako. Pero Dave, ang journal, sabi niya, hindi na napigilan ng pag-iyak. Ilang oras siyang naghintay sa katahimikan. Bawat anino, bawat ingay mula sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, pumasok si David. Ngunit hindi ito ang David na kilala niya. Ang kanyang suit ay lukot, ang buhok niya ay magulo, at ang kanyang mukha ay larawan ng isang taong nawalan ng lahat. Dave, anong nangyari? Hindi ito sumagot. Umupo ito sa isang silya sa tapat niya. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Tumawag ang tita ko mula sa Batangas, sabi niya. Ang boses ay basag at walang buhay. Si Mama, nasa ospital siya. Nanlaki ang mga mata ni Amelia. Ano? Anong nangyari sa kanya? Itinaas ni David ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay pula at puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Amelia dati. Isang halo ng matinding sakit at walang hanggang galit. Nadulas daw sa banyo. Sabi niya, ang bawat salita ay tila isang sumpa. Nabalian ng buto sa balakang. Kritikal ang lagay niya dahil sa edad. Isang aksidente. Ang salitang aksidente ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Ang banta ni Doña Esmeralda. Naging totoo ito. Napuno ng luha ang mga mata ni Amelia. Kasalanan niya ito. Lahat ng ito. Ang journal. Ang nanay ni David. Siya ang dahilan. Ako ang may kasalanan nito, Dave. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Dapat na nating itigil to. Susuko na ako. Sasabihin ko sa kanila na titigil na ako. Huwag lang nilang saktan ang pamilya mo. Nakikiusap ako sa'yo. Tumayo siya, handa nang umalis, handa nang itaas ang puting bandila. Ngunit mabilis na tumayo si David at hinawakan siya ng mahigpit sa braso. Ang pagkakahawak nito ay hindi marahas, ngunit puno ng isang bagong klase ng lakas. Hindi, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa ngunit matatag. Puno ng isang nakakatakot na determinasyon. Tumingin si Amelia sa kanya. Ang abogadong maingat at laging nagkakalkula ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang anak na nasaktan, isang lalaking itinulak sa kanyang hangganan. Hindi pa tapos ang laban, sabi ni David. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit na hindi pa kailanman nakita ni Amelia. Ngayon, personal na ito. Ang hangin sa loob ng mumurahing motel room ay mabigat, puno ng amoy ng alikabok at kabiguan. Ngunit sa gitna ng pagkatalo, isang bagong enerhiya ang nabuo. Isang enerhiyang malamig, matigas, at hindi na natitinag. Isang enerhiya na nagmumula sa galit. Pinakawalan ni David ang braso ni Amelia. Ngunit ang determinasyon sa kanyang mga mata ay nanatiling nakakakapit dito. Umupo silang muli, hindi na bilang biktima, kundi bilang mga sundalong naghahanda para sa huling digmaan. Nawala sa atin ang journal. Nagsimula si David. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may nakatagong bagsik. Pero hindi iyon ang tanging armas natin. Nasa atin pa rin ang recording ni Junior Elizalde. At higit sa lahat, nasa atin ka pa rin, Amelia. Pero anong gagawin natin? Tanong ni Amelia. Alam na nila kung nasaan tayo. Bawat galaw natin, bantay sarado. Tama? Sagot ni David. Kaya hindi na tayo magtatago. Lalabas tayo. Susugod tayo sa pinakasentro ng kanilang kaharian. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang utak ay mabilis na nag-iisip. Tila isang grandmaster ng chess na kinakalkula ang lahat ng posibleng galaw. Sa Biyernes, magkakaroon ng Grand Ball ang Balderrama Corporation. Ipapakilala nila ang kanilang merger sa isang malaking kumpanya mula sa Singapore. Lahat ng bigatin sa mundo ng negosyo at media nandoon. Si Doña Esmeralda,
Nasa rurok siya ng kanyang tagumpay. Aakalain niyang talo na tayo, nananahimik na tayo dahil sa takot. At doon, pagpapatuloy niya, iminulat ang mga mata na may bagong kislap. Doon natin siya wawasakin. Sa harap ng lahat, gagamitin natin ang sarili niyang entablado laban sa kanya. Sa sumunod na 2 araw, ang maliit na motel room ay naging kanilang war room. Ang kama ay napuno ng mga mapa ng hotel kung saan gaganapin ang event, mga listahan ng mga bisita, at mga printout ng mga artikulo tungkol sa mga Valderrama. Ang unang ginawa ni David ay tawagan ang isang pangalan mula sa kanyang nakaraan, si Benji Castro, isang veteranong investigative journalist. Dati, si Benji ang pinakamatapang na reporter sa industriya hanggang sa sinubukan niyang imbestigahan ang isang anomalya na may kinalaman sa Valderrama Corp. Isang gabi, nanakawan siya, nawala ang lahat ng kanyang ebidensya at kinasuhan siya ng libel. Nawalan siya ng trabaho at nasira ang kanyang pangalan. Dave, sagot ng magaspang na boses sa kabilang linya. Ang tagal na nating hindi nag-usap. Napatawag ka? Benji, may kwento ako para sa'yo, sabi ni David. Ang kwentong wawasak sa mga taong sumira sa'yo, pero kailangan ko ng tulong mo. Isang mahabang katahimikan. Tungkol ba ito sa mga Valderrama? Oo. Count me in. Walang pag-aalinlangang sagot ni Benji. Ang sunod na hakbang ay ang paggamit sa recording ni Junior Elizalde. Hindi nila ito basta-basta ilalabas sa media. Kailangan ng mas matalinong paraan. Isinilid ni David ang audio file sa isang encrypted flash drive at ipinadala ito sa pamamagitan ng isang trusted courier kay Don Enrique Elizalde, ang patriarka ng pamilya. Walang sulat. Walang paliwanag. Tanging ang boses lang ng kanyang nag-iisang anak na inaamin ang mga permanenteng solusyon na ginagawa nila kasama si Doña Esmeralda. Hahayaan nilang ang laso ng pagdududa ang gumawa ng trabaho para sa kanila. Habang abala si David sa mga plano, hinarap ni Amelia ang sarili niyang gawain. Umupo siya sa harap ng laptop ni David, binuksan ang kamera. Huminga siya ng malalim. Ito ang kanyang insurance policy. Ang pangalan ko ay Amelia Reyes Valderrama. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay matatag. Walang bahid ng panginginig. Ayon sa batas at sa mata ng publiko, ako ay patay na. Namatay sa isang car accident. Pero ang totoo, buhay ako. At ito ang aking testimonya. Isinalaysay niya ang lahat. Mula sa pagkarinig niya sa plano, sa kanyang pagtakas, hanggang sa pagtuklas sa mga krimen na nakasulat sa journal ng kanyang ama. Bawat salita ay totoo, bawat sakit ay ramdam. Hindi ito ang salita ng isang biktima, kundi ng isang survivor na handa ng lumaban. Gabi na ng Biyernes, ang gabi ng Grand Ball. Sa isa pang motel room na mas malinis at mas disente, naghahanda si Amelia. Nakalatag sa ibabaw ng kama ang isang simple ngunit eleganteng itim na bestida. Isang damit na sumisimbolo sa kanyang pagluluksa. Ngunit ngayon, ito ay magiging uniforme niya sa digmaan. Habang nag-aayos siya sa harap ng salamin, pumasok si David sa silid. Dala nito ang isang maliit na kahon. Para sa'yo, sabi niya. Binuksan ito ni Amelia. Sa loob, isang pamilyar na kwintas. Ang kwintas na may palawit na hugis araw. Ang huling regalo ng kanyang ama na nasa loob ng baul. Ang araw ay laging sumisikat, Amelia, sabi ni David. Inaalala ang isang kasabihang madalas sabihin ng sarili niyang ina. Kahit gaano pa kadilim ang gabi. Isinuot ni Amelia ang kwintas. Ang malamig na metal sa kanyang balat ay tila isang baluti. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang mahinhin at mapagtiwalang asawa na umiyak sa sahig ng mansyon ng mga Valderrama. Ang buhok niya ay maikli at matapang. Ang kanyang mga mata,
na dati puno ng pag-ibig at takot ay ngayon puno na ng isang malamig at nag-aapoy na determinasyon. Ang huling baraha ay hawak na nila. Ang entablado ay nakahanda na. Handa na si Amelia, hindi para maghiganti, kundi para bawiin ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay kumikinang. Ang mga naglalakihang chandelier ay tila mga bituin na nahulog mula sa langit. Ang tunog ng masayang tawanan, ang kalansing ng mga baso ng champagne, at ang malambing na musika mula sa orkestra ay bumubuo ng isang perpektong simponya ng kapangyarihan at yaman. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Doña Esmeralda Valderrama, isang reyna sa kanyang kaharian. Ang kanyang suot na emerald green gown ay kumikinang sa bawat galaw niya. Bawat ngiti, bawat bati mula sa mga pinakamayayamang tao sa Asya ay isang kumpirmasyon ng kanyang tagumpay na wala na ang problema. Ang abogadong si Santos ay nanahimik na matapos ang babala. Ang bangungot tungkol sa pagkabuhay ni Amelia ay naglaho na sa isipan ni Marco. At ang journal na hawak niya ngayon, nakatago sa kanyang safe, ay ang huling selyo sa kanyang tagumpay. "Ma'am," bulong ni Rico sa kanyang tabi. "Nandito na po si Mr. Tan mula sa Singapore." Ngumiti si Doña Esmeralda. Perfect. Umakyat siya sa entablado. Ang liwanag ng spotlight ay sumunod sa kanya. Ang buong ballroom ay tumahimik. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ito ang sandaling pinakahihintay niya. "Good evening, ladies and gentlemen." Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Umaling-awngaw sa buong silid. "Tonight, we are not just celebrating a merger. We are celebrating the future. A future built on integrity, loyalty, and family values." Habang nagsasalita siya ng mga kasinungalingan, hindi niya napansin ang isang pamilyar na mukha sa hanay ng mga media sa likuran. Si Benji Castro, may hawak na kamera, ngumingiti. Hindi rin niya napansin ang pagdating ng ilang unipormadong pulis sa main entrance na magalang na pinigilan ng hotel security habang naghihintay ng tamang hudyat. At lalong hindi niya napansin ang pagdating ni Don Enrique Elizalde, na hindi imbitado. Ang mukha ay madilim, na parang isang paparating na bagyo. Nakatayo si Amelia sa service entrance sa likod ng ballroom, katabi si David. Ang tunog ng palakpakan para kay Doña Esmeralda ay tumatagos sa pinto. Tila isang insulto. "Handa ka na ba?" tanong ni David. Hinawakan ng kanyang kamay. Ang kamay nito ay mainit at matatag. Tumango si Amelia. Ang kaba ay naroon. Ngunit mas nangingibabaw ang isang malamig na determinasyon. Para ito sa kanila, bulong niya. Para sa kanyang mga magulang, para sa ama ni David. "Go time," sabi ni David sa kanyang earpiece. Sa loob ng ballroom, habang nasa kalagitnaan ng kanyang talumpati, si Doña Esmeralda, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang pumuno sa silid. "Technical difficulties, I presume," kalmadong sabi ni Doña Esmeralda sa mikropono. Ngunit hindi ito technical difficulty. Biglang umilaw ang dalawang higanting LED screen sa magkabilang gilid ng entablado. Ngunit hindi logo ng Valderrama Corp ang lumabas, kundi ang mukha ni Junior Elizalde, lasing, nagyayabang sa isang babaeng hindi makita ang mukha. "They are masters of making problems disappear." Ang boses ni Junior ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan. Narinig ng lahat ang pag-amin. Isang bulungan ang nagsimula na tila apoy na kumakalat sa tuyong damo. Nakita ni Doña Esmeralda si Don Enrique Elizalde na nakatayo. Ang mukha ay nangingitim sa galit. Bago pa man siya makapag-react, nagbago ang imahe sa screen. Lumabas ang mga nascan na pahina mula sa journal ng ama ni Amelia. Mga bank transfer, mga petsa, at sa ibabaw ng lahat, naka-superimpose ang headline ng isang lumang dyaryo. "Auditor and wife die
in freak accident. Patayin ninyo yan! Patayin ang screen! Sigaw ni Doña Esmeralda sa kanyang mga staff, ngunit huli na ang lahat. At sa gitna ng kaguluhan, isang huling video ang lumabas. Ang mukha ni Amelia Reyes, malinaw at matatag. Ang pangalan ko ay Amelia Reyes Valderrama at ito ang aking testimonya. Ang boses ni Amelia ay pumuno sa buong ballroom. Isinasalaysay ang lahat. Kasabay ng pagtatapos ng video, bumukas ang mga ilaw. At kasabay ng pagbukas ng mga ilaw, bumukas ang malaking pinto sa gitna ng ballroom. At mula roon, naglakad papasok si Amelia Reyes, nakaitim na bestida. Suot ang kwintas na hugis araw, isang multo na nagbalik mula sa libingan. Ang lahat ay natigilan. Ang mga hininga ay napigil. May mga napasigaw. Si Marco, na nakatayo sa paanan ng entablado, ay napaatras. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Ang baso ng alak na hawak niya ay nahulog at nabasag sa sahig. Amelia? Ngunit ang mga mata ni Amelia ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatuon ito sa nag-iisang tao sa entablado. Si Doña Esmeralda. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang reyna ay natalo. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng kapangyarihan, kundi ng purong pagkagapi at hindi makapaniwalang takot. Imposible, ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Naglakad si Amelia sa gitna ng daan na tila dagat na nahati. Ang mga tao ay nagsipag-atras upang bigyan siya ng daan. Huminto siya sa harap mismo ng entablado. Tiningala ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Hindi ka isang Diyos, Esmeralda, sabi ni Amelia. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalim, sapat na para marinig ng mga nasa harap. Isa ka lang kriminal, at tapos na ang paghahari mo. Sa hudyat ni David, ang mga pulis na kanina pa'y naghihintay ay nagsimula ng pumasok, kasama ang mga media na pinapasok ni Benji. Ang ballroom ay naging isang eksena ng kaguluhan. Doña Esmeralda Valderrama, sabi ng hepe ng pulisya habang paakyat sa entablado. Mr. Marco Valderrama, inaaresto kayo sa salang conspiracy to commit murder at multiple financial crimes. Sinubukan ni Marco na tumakbo ngunit hinarang na siya. Si Doña Esmeralda naman ay nanatiling nakatayo, tila isang rebultong gawa sa yelo, habang papalapit ang mga pulis para pusasan siya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Amelia, puno ng isang galit na mas malalim pa sa karagatan. Sa gitna ng nagkakagulong mga kamera, ng mga nagsisigawang reporter at ng mga nagbubulungang bisita, nagtama ang mga mata ni na Amelia at David. Hindi nila kailangang magsalita. Sa mga mata ng isa't isa, nakita nila ang lahat. Ang sakit, ang laban, ang tagumpay. Tapos na. Sa wakas tapos na. Ilang buwan ang lumipas. Ang hangin ay nagbago. Ang bigat na dating bumabalot sa mundo ni Amelia ay unti-unting napalitan ng liwanag. Mula sa bintana ng kanyang bagong apartment sa Rockwell, tanaw niya ang unti-unting paggising ng syudad. Ang kanyang bagong tahanan ay maliit kumpara sa mansyon ng mga Valderrama, ngunit ito ay puno ng sikat ng araw at, higit sa lahat, kapayapaan. Ito ay sa kanya. Tunay na sa kanya. Nakabukas ang telebisyon sa sala, nakatutok sa isang news channel. Tinuldukan na ng Korte Suprema ang Valderrama saga matapos patawan ng sentensyang habambuhay na pagkabilanggo si Doña Esmeralda Valderrama. Samantala, ang kanyang anak na si Marco Valderrama ay nahatulan ng mas mababang parusa matapos maging state witness at isalaysay ang lahat ng krimen ng kanyang ina. Ang dating makapangyarihang imperyo ng mga Valderrama ay tuluyan ng bumagsak. Pinatay ni Amelia ang telebisyon. Hindi na niya kailangang marinig pa. Ang hustisya ay naibigay na. Ang kanyang mga ari-arian ay naibalik at gaya ng kanyang ipinangako, ginamit niya ang isang malaking bahagi nito para magtayo ng isang foundation, isang pundasyon na tutulong sa mga babaeng biktima ng karahasan at pang-aabuso.
Mga babaeng tulad niya na kailangang makahanap ng lakas para muling magsimula. Nang umagang yon, nagmaneho siya patungo sa isang tahimik na lugar sa timog. Isang lugar na matagal na niyang hindi binibisita dahil sa sakit na dala nito. Ang Memorial Park kung saan nakahimlay ang kanyang mga magulang. Ang damo ay luntian. Ang hangin ay sariwa. Lumuhod si Amelia sa harap ng isang simpleng lapida na may pangalang Reyes. Maingat niyang pinunasan ang alikabok dito at inilapag ang isang palumpon ng sariwang puting bulaklak. Tinitigan niya ang mga pangalan ng kanyang ina at ama. Dati, tuwing naiisip niya sila, ang nararamdaman niya ay galit at pagnanais na maghiganti. Ngunit ngayon, habang dinadama niya ang sinag ng araw sa kanyang balat, iba na ang kanyang nadarama. Ma, pa, bulong niya, ang kanyang boses ay malambing. Tapos na po. Nakuha na natin ang hustisya. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng kapayapaan. Hindi na po galit ang dala ko, kundi kapayapaan. Patawad po kung natagalan. Pwede na po kayong magpahinga ng tuluyan. Nagawa na rin ni David ang kanyang sariling pagbisita sa puntod ng kanyang ama. Dala ang balita na ang pangalan nitong nadungisan ay nabigyan na rin ng katarungan. Ang bigat na matagal nitong dinala ay naiintindihan na niya ngayon. At sa pag-intinding iyon, natagpuan niya ang kapatawaran. Hapon na nang magkita sila ni David sa isang lugar na napagkasunduan nila, isang tahimik na beach sa Batangas. Doon, habang dahan-dahang lumulubog ang araw at nagiging kulay kahel at lila ang kalangitan, magkatabi silang naglakad sa dalampasigan. Ang mga alon ay marahang humahalik sa kanilang mga paa. Matagal silang hindi nagsalita, hindi na kailangan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay komportable, puno ng mga bagay na naiintindihan na nila nang walang salita. Ang ganda! Basag ni Amelia sa katahimikan, nakatingin sa papalubog na araw. Bawat paglubog ay pangako ng bagong umaga. Sagot ni David, nakatingin sa kanya. Napangiti si Amelia, isang tunay at payapang ngiti. Tumingin siya kay David, ang lalaking naging sandalan niya sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Ang lalaking hindi lang nagligtas sa kanyang buhay, kundi tinulungan din siyang buuin itong muli. Habang naglalakad sila, ang distansya sa pagitan ng kanilang mga kamay ay unti-unting nawala. Dahan-dahan, marahan, hinanap ng mga daliri ni David ang mga daliri niya. At doon, sa ilalim ng papalubog na araw, ang kanilang mga kamay ay nagsalikop. Isang pangako na hindi binitawan, isang simula na hindi pinlano, ngunit pareho nilang alam na tama. Ang laban ay tapos na. Ang gabi ay nagwakas na. At sa harap nila, isang bagong umaga ang naghihintay. Magkahawak kamay na sinasalubong ang anumang dala ng kinabukasan. Minsan, ang buhay ay puno ng mga plano at pagtataksil. Pero laging may paraan ng katarungan. Sa kwentong ito, malinaw na ang mga gumagawa ng masama, nanlilinlang at nagnanais sakta ng iba, ay hindi kailanman makakaiwas sa kanilang kaparusahan. Akala ng pamilya ng asawa na makukuha nila ang kayamanan at matatanggal ang manugang, ngunit sa huli, ang kanilang masamang plano ang nagdala sa kanila sa kabiguan. Samantala, ang matapang, mahinahon, at matalinong manugang ay nagpakita na ang tamang paghahanda at determinasyon ang magdadala ng hustisya at tagumpay. Itinuro rin sa atin ng kwento na ang tunay na lakas ay hindi laging nasa kapangyarihan o pera, kundi nasa talino, tapang, at kakayahang kontrolin ang emosyon. Minsan, ang pagpapatawad o kontra-atake ay hindi lang para sa paghihiganti, kundi para protektahan ang sarili at lumikha ng patas at karapat-dapat na katapusan. Mga kaibigan, pagkatapos marinig ang kwentong ito, naisip niyo na ba kung kayo ang nasa sitwasyon niya,
Magkakaroon ba kayo ng sapat na kalmado at talino para harapin ang mga lihim na plano? O hahayaan niyo ba ang emosyon na mangibabaw? At sa mga nakararanas ng pressure o panlilinlang sa buhay, naniniwala ba kayo na darating din ang araw ng hustisya at gantimpala? Gusto ko rin malaman ang inyong mga karanasan. Naranasan niyo na ba ang pagtataksil o panlilinlang? At paano niyo ito nalampasan? Ibahagi niyo sa comments. Palagi kong binabasa at pinapahalagahan ang bawat kwento ninyo. Huwag kalimutan alagaan ang sarili at panatilihing malusog dahil bawat isa sa atin ay karapat-dapat sa kaligayahan, seguridad at katarungan sa buhay.